na, bakit binabalikan yung 2022? Binabalikan naman talaga yun eh. Pag pinag-uusapan ng budget. So maraming mga non Right. sequitur, maraming mga ignorance na mga hirit, no? Lalo na yung issue ng COA. Yung very simple tanong ni Abante, ang tingin mo ba, Right. Vice President, na yung role ng Congress para busisiin ang budget, no? Yun ang tanong sa kanya eh. Ay hindi niya masagot. Napakabingi naman ng Vice President. Eventually sinagot niya, no. Ang tanong ni Abante, bakit no? No? Anong sagot niya Yari uli? siya kaya No ba? uli. Siya, so, no? so talaga nag-unravel, no? No, nag-unravel. No, kaya babaguhin ko na. Hindi na 95% negative, 98. Oh, mas mababa lang ng 1% sa 99 mo. Hindi ko na sinasabi na troll farm yung 2%. But speaking of yung, sabi mo, Ronald, kawawa naman yung staff niya. Pero kawawa ba talaga yung staff niya? I mean, like, yung PR, yung preparations, puro kapalpakan. Kaya sabi ko, kung yung amo mo ay hanggang tanod level lang, no offense sa mga barangay tanod, alam ko marami magaling na barangay tanod, di sana mag-level up yung mga alalay. Ito talagang sablay Hindi, eh. hindi, Sablay hindi eh. kasi lahat ng staff sa Vice President, dala lang niya na bago eh. May mga staff talaga yung Office of the Vice Carry President over. na dati pa, no? May kwenyan, may opisina, may kuryente, 'di ba? Yun ganun ba, no? Hindi mo pwedeng i-zero. Right, yeah, yeah, exactly, exactly. Pero siguro pwede bawasan yung mga ano, yung mga information, rewards. Ang laki ng pera sa rewards niyan. 10 million ba yung rewards Eh, niya? kaya hindi niya masagot Mark tsaka Richard Kaya hindi niya masagot dahil yung report niya eksakto, walang butal. Yung 125 million in 11 days, eksakto. Even the rewards. Paano mo ipapaliwanag yon? Kaya may notice of Fair side. disallowance. Oh, Diba? Kaya may notice of disallowance eh. Dahil napaka-improbable nun na nagamit mo yung 125 million in 11 days na wala man lang butal. Hindi mo man lang nilagyan ng, oh, may sobrang 10,000. Oh, may kulang na 6,000. di man lang Eksakto nahiya eh. na 10 pesos na pang tip na lang siguro doon. Eksakto eh. Tapos yung iba mong pondo, underutilized. Tapos yung intelligence fund, eksaktong naubos. paano mo kukuhanin yun? Paano mo dedepensahan yun? Kaya natahimik siya ron. Di na siya sumagot. Right, just correction, ano naman correction, so may mga nag-update sa akin na may Naga youth na nagtutour yata sa Senate at yun ang sinamaan ni Ma'am Lenny. Just to be clear na baka sasabihin nila binibigyan Ayun. ng... Speaking of 1% na pro, Sarah may nag-comment dito. In fairness, Sarah is beautiful with or without makeup. Akala ko with or without H. If we talk about natural beauty, H ever politics, it's not about beauty contest, but concrete performance and actions, which completely missing. But anyway, on that note, I think this is a perfect transition. Siya, ang bait ko talaga sa followers natin. To Kibuloy, the man of the hour. Mukhang paubos na yung aircon sa underground. All right. I think that wraps up our episode on Shimenot, the Shimenot episode. Slash Pusit, Pusit episode. Pag-usapan naman natin si Kiboloy. Maraming salamat mga ka-RRMs. Boom, eto na. Welcome back to RRM, the ultimate source of information and Marites with the heart. Andito po yung mga Super Marios, Tres Marios, si Sir Ronald Llamas, si Attorney Mark Gamboa, and of course, yours truly, Meow Meow. DJ Meow Meow. Alright guys, eto na. Pahirapan na natin si Mark, Sir Ronald. Mark, as a neutral observer of Manila politics, Mark, anong latest dyan sa Manila? Ayun, a Ulan. familiar name will possibly be joining your Miss Ticket. Okay? Ito, nagulat din ako. Hindi ko din out of nowhere din. Nagulat din ako na kasama na yung pangalan. The one and Tinanong ko only. yung sa yan, Mark last time. Tinanong ko sa iyo yan Pero wala ka pang balita nun Narinig nyo ba yan? Oh, Narinig tinanong ko nyo sa ba iyo dati yan, yan Sir Ronald? May lumabas na picture Silang No. dalawa. Ayun, si Miss Mocha Uson. Oh. Or possibly Yun. Congressman Mocha Uson. Oh, kasi yung District 3, yan na lang ang kulang ni Yorme Isko na congressman. 'Di ba last week
si Amado Bagatsing, District 5. O tapos kompleto na siya sa lahat ng district. District 3 na lang. Complete slate, Congressman no? Joel Chua. So mukhang itong si Mocha Uson na ang inaay kung may iba pang papasok, baka mag-slide down lang si Mocha to councilor. Pero yun ang tinitingnan ngayon, which is, ang sinasabi ko nga sa vlog ko, kasi nga, nandiyan na, si Mocha, parang, ang nangyari, si Mocha Uson at si Sunny Trillanes ay nasa isang partido lang. Crossover. Yun lang. Medyo... Baka mamaya, Mark, kaslate mo si Banat Bay, Baka mag-congressman din si Banat Bay, Party list yun pa. Si Banat Bay. Sinasabi ko din naman yun sa vlog ko. Ako, on a personal level to, nung nalaman ko si Mocha ay kasama sa slate sa District 3. Kasi tatlo pa lang yung konsehal dyan ni Yorme. Sila Chris Tagle, Tol Sarcal, Bong Alvarez. Sa akin, natuwa ako kasi medyo na-damage yung aking friendship kay Banat Bay. Dahil dun sa mga huling natanapan. Dahil kalaki buloy na yan. Kinasuhan pa siya ni Trillanes. Ang daming... So, kahit medyo nahihiwalay yung national sa lokal. At least sa lokal, pareho kami na sinusuportahan. At malamang makikita kami makikita kami sa campaign trail. Pero yung sa party list, hindi ako sinasabi ko din, that makes the most sense para sa mga Duterte. Kasi marami pa rin naman sila, if they would consolidate yung kanilang mga boto, magpasok sila ng mga representatives na kaya silang ipagtanggol ng kumbaga matatapang. Kasi nasaan yung mga congressman nila ngayon, di ba? Ang bilis umikot. Pero kung napasok ka dyan dahil DDS ka, mas less likely na ikaw ay hindi babaliktad dahil lamang sa pressure o sa kung anumang rason. So it would make the most sense for the Dutertes na magpasok sa Kongreso through party list nung mga katulad ni Banat Bay na kayang makipagbardagulan. At yun ang expertise. Diba? Banat talaga. Mark, paano kung publicly ay i-endorse ng mga Duterte si Isko? Choice naman nila yon kung i-endorse nila. Ako naman, like I said, hiwalay yung national, hiwalay yung lokal. Kahit naman sa Maynila, marami din naman DDS. Diba? Kahit naman nun sa eleksyon, maraming nakuha si BBM sa Maynila kahit na nag-landslide yung partido ni Isko. So medyo hiwalay naman yung national sa lokal. So kahit na yung mga DDS sa Maynila, syempre welcome sila dun sa team ni Yorme. Kasi nahiwalay The same case dun kay Trillanes na araw-araw bumabanat sa mga Duterte. Hindi din ganun apekto yung yung national sa lokal Kahit yung iba Duterte yung gusto sa national, iba yung sa lokal kasi diretso sa barangay nila, diretso sa sikmura nila. So pero yun ang dahilan ni Egay, Mark, para humiwalay kay Trillanes. Dahil ang sabi niya, maraming digong sa Caloocan at dahil binabanatan ni Trillanes si Digong ay bumababa daw si Egay. No? Yun ang sabi niya, no? Nabasa ko ng video niya nung isang araw. Medyo in-address ko na din. Dalawa. Siguro sabihin ko na din dito, dalawa yung lumalabas na storya syempre. Meron doon sa kampo nila Erice, meron doon sa kabilang kampo. So sa kampo nila Erice din may subtext. Sabi sila yung mga kakulangan daw ni Trillanes o nakakahira kay Trillanes o syempre ako so far with all due respect kay Congressman Egay, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita pa. Pero mas madalas siya sa Caloocan. Pero yun ang sinasabi nila na may mga kakulangan si Trillanes o minsan kulang sa hindi ganun masyadong umiikot or mga iba't ibang ganun yung sinasabi. Sa kabilang kampo naman, ang sinasabi, kaya ayaw kay Trillanes kasi sumama na kay Malapitan. Yun naman ang dun sa kabilang side. Para fair lang tayo. Kumbaga ito yung sa side nila Egay, sinasabi nga, yung kabilang side, kaya siya ayaw kay Trillanes kasi nagmalapitan sila. Ang problema, si Malapitan, meron nang ini-endorsong congresswoman, si Mitch Kahayon. So parang hirap naman nun, namamangka sa dalawang ilog, di ba? Kung bahala kayo dyan, mag-rumble kung sinong manalo, kakampi ko pa rin.
Parang Pero ganun nangyayari yon, yung zona libre. Oo, Nangyayari so madalas libre, yun. di ba? Parang ganun. Pero sa family picture, si Mitch Kahayon yung kasama. Di para Yes. namang Yes. sumisiksik sa... So ako, ang sinasabi ko na lang, ako ay bilang taga-aksyon demokratiko, tumutulong ako sa aksyon. Ako ay umaasa na sa dulo ay babalik Ayan si na, ayan Congressman na. Trillanes sa kampo ni Trillanes. Dahil siya naman talaga ang nag-invite kay Trillanes na tumakbo in the first place. At Baka, yung sa mga surveys na nakikita ko nung huli sa Caloocan, o nagsimula si Trillanes, maliit lang eh. Kasi maliit lang talaga. Pero nagsisimula ng lumaki. Actually, nag-times 3 mula nung huling survey a few months ago. Lamang pa rin yung malapitan pero humahabol. Kumbaga ang Malapit. Lumalapit na ang malapit. humalapit. Oo. Papalapit na yung yung sa survey. So tingnan natin kung masusustain ni Trillanes. Hindi nakasama yung pag-alis ni Egay. The thing is ini-air natin yung both sides. Pero alam naman nung taga Caloocan yung alam nila kung ano yung nangyari kasi narinig naman nila kung anong doon. May konsehal dati si Congressman Egay, si Konsehal Wewel, siya yung incumbent doon na kampi kay Egay, ay sumama na kay Trillanes. So, pag nag-iikot sila sa District 2, kasi anong mangyari ito, tumigil siya ng ikot sa District 2. Yeah, Mga yeah. isang buwan ata o ilang linggo, hindi siya umiikot doon. Umiikot siya doon sa North Caloocan, puro doon yung ikot. So, sumama na sa kanya yung isang incumbent na konsehal na nakay Egay. So silang dalawa yung umiikot dito sa Caloocan. At ayun, narinig ko, syempre may mga narinig ako, yung mga malapitan is gearing up na para sa mabigatan na laban. So tingnan natin kung ano yung mga ibabato nila dito kay former Senator Trillanes. Ikaw, pero Ronald, hindi what's na your sila read? magkakabalikan ni Egay. Nagkasunugan na ng tulay eh. Ako naman ako Very naman pagdating naman antagonistic sa na eh. politika Oo. pagdating naman sa politika hindi ako tingin ko deep inside si Congressman Egay gusto pa rin niyang makita na matanggal sa puder yung mga malapitan. Pwede niyang sabihin na hindi otherwise pero syempre yun yung tumalo sa kanya nung huling eleksyon eh. So anything is possible. Lalo na pag palapit na yung eleksyon, kung makalapit itong si Trillanes dun sa mga surveys, ibang usapan na yun. So yun naman ang ko. Mark, what are we looking at when you say nag-close, medyo lumalapit na yung race? Like, what are we looking at in general? I mean, if you average numbers. 30-60, 40-50, 20-80, I mean, what is the range? Ayun, pag mga ganun pag 45-55 o 50-50, ganun, kapag umabot sa ganun, kung masustain nga ni Trillanes yung gains nila. Papunta na dyan. Yeah. Nasa kanila yun, kung kaya nilang i-sustain. Siyempre, yung mga kalaban nila, malalaki din naman, mabibigat din naman, hindi din naman mapapatalo yan. Gagawa din sila ng efforts din. So, but Mark, I want to ask you, kasi ikaw yung expert sa ganun. Like, are there things that, I remember kasi having conversation with him, he mentions Vico Soto. Obviously, wala siyang Itbulaga and all of those things. But are there things from the Vico Soto campaign that you think Trillanes is picking up that may help him? I mean, are there some, techniques or strategies there? I think yung kay Vico Soto, lalo na si Vico is galing aksyon kung nasaan ngayon si Trillanes, di ba? Yung mailagay lang sa mga tao na posibleng alisin yung mga dynasty. Kasi Eusebio nga ilang dekada diyan. Kasi ang problema kasi, merong worry yung mga tao na dynasty yan, hindi na kayang tanggalin yan. Masyadong malakas yan. Medyo fatalistic yung mga tao. Pag kinalaban ko yan ngayon, babalikan ako. So may ganung worry yung mga tao. Siguro yung kay Vico Soto, more than anything else, is to show na posible, na kahit dynasty yan, kahit malakas yan, incumbent sila, kapag tamang kandidato, kapag tamang mensahe, tamang panahon, tamang timing, posible. Nasasabi na sa mga pag-ikot ni Trillanes, he mentions about Vico, the story of exactly. As an example sa tao exactly. Na kaya na posible yung ganun. Pero Mark, kamusta naman si Vico himself? May mga sinasampan siya ng kaso, binabardagulan siya. What's going on that front? Ayun. So si Vico tuloy-tuloy pa rin, pa rin. Yung kalaban niya talagang
Paano ko pa isasabihin ng hindi ako? Dito naman ako na, Mark! Sige na, Mark! Di naman tayo hindi, papalitan. Sige, ang laki perang nilalabas. In fairness, puro Like ayuda. Dito, tulong Octopus doon, mo. ikot dito, ikot doon. Kaso, may mga lumalabas din na mga negative attacks na, may mga trolls na. Hindi ko alam kung sa kanila galing yun, ha? Pero, yun ang mukhang magiging marumi din yung laban sa Pasig. Of course, liamado pa rin si Vico, ano pa rin. Pero, yun nga talagang gagastos. Mukhang gagastos talaga yung kanyang kalaban. Kaya, exciting din. Meron din ako sa Malabon. Please go ahead. And Mark, this Oo. this episode, ikaw yung hari ng episode na yan. Nakikita kami ni Ronald. Estudyante lang kami dito, sir. Go ahead. Kung nung una, three-way race. So, two-way na lang. So, mukhang, hindi, three-way pa rin pala. Pero mukhang atras na si former Mayor Lenlen Oreta as mayor. So, siya ay tatakbo na lamang bilang congressman. Ang ilalaban niya, ito yung aking naririnig din, ay yung kanyang misis. So, three-way race pa rin, puro babae, si Mayor Jenny Sandoval, si Congresswoman J. Lacson Noel, tsaka si Mrs. Melissa Oreta, yung asawa ni Lenlen. O tapos sa congressman, ang maglalaban, si Lenlen, yung asawa ni Jade Noel, si Pem Noel, tapos si Vice Mayor Ninong de la Cruz. Tsaka si Ricky Sandoval, yung asawa ni Mayora. So, 4 yung maglalaban para sa congressman sa Malabon. So, exciting din yan. Ang gulo din sa Malabon talaga. Tapos sa Parañaque, may isa pa ako. Meron din ako. Napipick up sa Parañaque. Lang sa Ronald ko, ito din yung hindi, kasi sa action sumama. So si Action Demokratiko, 'di ba si Isko, tapos si Trillanes. So